Tingnan ninyo yung pagsalsal ng balita dito. Ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest laban kina Pastor Apollo Ito. at 5 iba. Wait lang ha. Ito yung intro niya ha. Pakingge. Oh. Nabalot ng tensyon ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest laban kina Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa Davao City. Humarang kasi ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at may nambomba pa ng tubig sa mga pulis. Ang unang anggulo, mag-serve ng warrant, tapos hinarang daw ng mga taga-KOJC. That's your side. Kaya daw nagkagulo. Sandali, mali. Yun yung side ninyo eh. Ang tunay na side, puwersahan ang pagpasok ng pulis, kaya pinigilan. Baligtad eh, parang ang dating karapatan ng pulis pumasok sa isang private property. Hindi. Yung private property ang merong karapatan na tumanggi. Hindi the other way around na karapatan ng mga pulis pasukin ng private property. Magbasa nga kayo ng batas. Pero bigo pa rin may maaresto sa mga operasyon na ginamitan na ng helicopter. Nakatutok live si RJ Relator. Ang KOJC pa ng bomba ng... Kaya nga, ang dating, yung KOJC pa ang gumawa ng violence. Sila yung pinwersang pasukin. Sila pa ang naging violente. Ng GMA Regional TV 1 Mindanao. RJ. Mel Emil Atom, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga pulis na pasukin ng kapulisan ang mga property ni Pastor Apollo C. Kibuloy dito sa Davao City upang isilbi ang warrants of arrest laban sa kanya at sa 5 iba pa. Jake Ibarra, naamoy mo? Ako hindi. Ganito kataas ang tensyon nang dumating ang pulisya sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Importante panoorin natin to para malaman natin kung ano ang anggulo ng media. Buhangin, Davao City. Para ito sa pagsisilbi ng arrest warrant laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa mga kasong child abuse, sexual at... Kasi yan ang salsal nila ngayon eh. Yan ang salsal ng mga vlogger na tanso, mga media na kesyo, nang gulo pa ang mga taga-KOJC. Abay, matindi pala kayo. Sila ang pinasok ninyo. Karapatan nilang ipagtanggol ang private property nila. Wala naman dyan si... Una-una, hindi nga bahay ni Kibuloy yan eh. Yan po ay place of worship. At paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Makikita sa video ang paglalagay ng hagdanan ng pulisya para maakyat ang bakod. Pero pinigil ito ng mga nakaharang na miyembro ng KOJC. Maya-maya pa. Alam mo kung bakit kayo binasa? Holy water yan! Sabi nila sinaniba na kayo ng mga demonyo. Kaya nilulusob ni Chong itong sambahan namin. Kaya itong holy water. Para mabaptismuhan kayo. Wala palang holy water sa ano. Wala palang basbas na ganun. Baptismo pala yun. Baptismo. Binomba nila ng tubig ang mga pulis gamit ang isang fire truck. Nakaakyat pa ang ilang pulis sa tuktok ng fire truck pero hinarang sila ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Ayan ang simula. Yan ang simula. Tingnan ninyo ha, dito pa lang may mali na talaga eh. Magsiserve ka ng warrant, aakyatin mo. Pag nag-serve ka ng warrant, ipapakita mo yung papel. Ito po yung arrest warrant ni Kibuloy. Oh, nakita kasi ng tropa na pumasok sa dyan kaya aarestuhin namin. Dapat ganun. Meron po kasing intelligence na meron kaming intel na nandyan po si Kibuloy kaya ito yung arrest warrant, aarestuhin na. Ganun dapat, hindi aakyatin mo. Ano ka? Akyat bahay gang?
Umaakyat-akyat sa gate? Tama ba yan? Di ba dapat ang dala-dala mo arrest warrant, hindi balat baril? Grabe naman yan. Ilang saglit pa. Kita nyo ano weapon ng KOJC? Pito. Nakakatabo yun eh. Ng mga demonyo. Tuluyan nilang naitaboy ang mga pulis. Oh, kita nyo na? Pito lang ang kalaban. Kayo dala-dala ninyo, bala, baril. Walang itak dyan. Yung itak na nahuli nila, nasa farm yun, papunta sa farm kasi may farm dyan eh. Dala-dala yung itak kasi nga mag-iitak na mga damo-damo. Kukuha ng kamote, pang-almusal. Itak kagad. Ilagay nyo sa konteksto. Ang sabi ng mga miyembro ng KOJC, wala umanong mga dokumentong ipinisenta ang kapulisan sa kanila. Diretso sampa. I think, sir, dapat, sir, magpakilala muna. We have search warrant, okay. Ganun po sistema, sir. Bigla-bigla na lang po, sir. O yan, kilala natin yan. Kumakanta-kanta yan eh. Tsaka alam ko, nag-aangkor-angkor din sa SME na yan eh. Marami pong nasaktan. Kumalma ang sitwasyon na tumawag ang abogado ng KOJC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinarinig sa compound. Ang dating Pangulo ang nagsisilbing administrator ngayon ng KOJC. Kita nyo na si Pangulong Duterte talaga. Hindi si Bisdak yan, J. Guevara. Ikaw naman, mainit talaga ulo mo kay Bisdak, ha? Huwag ganon! Naaway nyo na naman si Bisdak, mamaya iiyak na naman yan. Tas ako na naman ang aawayin yan. Ikaw talaga, J. Guevara, oh. Pasordla na ng mga polis. Istoryahin po ang mga abogado ni Pastor. Mag-istorya si... O, kita nyo na si Pangulong Duterte ang nagpatimpi. Pagkahuman, akong tambang kay... Sabi, wag mo ipagtanggol si Kibuloy at marami diyang kaso, isuko nyo na lang. Wala naman sa akin, ba't ko isusuko? Nasa akin ba si Kibuloy? Ba't ko isusuko yun? Tanga rin ito eh. Isuko mo kaya yung asawa mo sa akin. Kahit hindi naman sa akin yun, isuko mo. Wala naman sa akin si Kibuloy, ba't ko isusuko? Anong klaseng katangahan yan? Huwag mo sa akin hanapin. May warrant against kay Pastor. Hinahanap to, tama si J. Guevara. Kahit ako, hinahanap ko rin niya si Pastor kasi may reward. Pambili ko sana ng Ferrari. Surrender na lang siya peacefully. Kita mo si Pangulong Duterte, peacemaker. Yan yung pinagdududahan nila. Yung kinakapraningan ng gobyerno to si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte pa nga nagsabi, relax, kalma. Nang dumating ang mga abogado ng KOJC at ipinisenta na ng kapulisan ang warrant mula sa korte. Tingnan nyo, anak na... Anong petsa na? Umaga na yan, alas 3 pa lang, nagsisimula na ng raid. Pinresinta, anong oras na? Umaga na, alas 7. Tsaka palang ipipresenta yung warrant. Edo, tanungin ko kayo, mga gago. Kayo mga gago dyan, makinig kayo ha. Gusto nyo may pupuntang pulis sa inyo, walang dala-dala, papasok, akyat sa gate nyo. Papasukin kayo. Tapos pag hinarang nyo, ang balita, ginulo ng mga ginulo ni Banat Bay yung pulis na lumusob sa kanya. Sinong gago ang papayag na papasukin ka ng pulis nang wala man lang dala-dalang warrant? Kita mo anong oras pinresinta yung warrant. Alam nyo kung bakit? Yung mga naka-blue may dala-dala ng warrant eh.
Etong mga SAP, wala naman dala-dala yan eh. Tapos sasabihin ninyo, ang nanggulo pa itong KOJC. Maayos namang pinapasok ang mga pulis sa loob. O ayan o, pinapasok pa sila o. Bibigyan pa ng hamburger yan mamaya. Isa-isang pinasok ang mga building sa loob ng compound. Sa himpapawid, may umaaligid ding chopper ng pulisya. Dapat nagpalipad kayo ng drone SMNI. Tapos pinapasok nyo doon sa harap. Harapan sila nung drone tsaka nung helicopter. Kuhanan nyo ng video kung sino yung nasa loob. Baka mamaya yung nasa loob, yung boss nila eh. O lusubin nyo yan. Pero hindi natagpuan sa loob ng compound si Kibuloy at 5 iba pang subject ng arrest warrant. Negative, no? Hindi natin nakita. Oh, tamo na? Negative. Hanap kayo ng hanap, wala naman dyan. Mga subject sa warrant of arrest kanina. But we are thankful na naging peaceful naman yung nangyaring... Peaceful? Inakyat niyo yung gate, peaceful? Hinagdanan ni... Madam naman, ganun, akyatin ko ng gate yung bahay ninyo, peaceful ang tawag mo doon? Hindi. Sige madam, sige po. Akyatin ko yung gate ninyo ha. Pag pumunta ako dyan sa Davao, akyatin ko. Tapos sabihin ko, peaceful naman akong pumunta dito eh. Pag-serve ng warrant of arrest. Although may konting resistance at first, pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially... Kasing madam, simple lang naman. Siguro maalam ka sa batas. Ikaw ang spokesperson eh. Maalam ka siguro sa batas na nauuna muna yung warrant bago nyo papasukin. Pakisagot ako madam, tama po ba yung sinasabi ko o mali ako? Ano mauuna, pasukin o yung warrant? Sa kingdom of Jesus Christ. Dabawin nyo, kausapin ko nga itong spokesperson dyan. Ano mo ko ng, meeting dyan, ha? Dabawin niya! Nandiyan ka pa ba? Pwede bang iset mo ko ng meeting dyan sa spokesperson? Interviewin ko siya, ha? Isa lang naman yung tanong ko, eh. Pag ako ba pumasok sa bahay nilang nakahagdan, maituturing niyang peaceful yun? Sasabihin ko, may nakita kasi akong magnanakaw, eh. Nasa loob ng bahay nyo. Kaya ako inakyat yung bahay ninyo. Peaceful naman yung ginagawa ko, eh. Unang tanong ko yon. Pangalawang tanong ko sa'yo, spokesperson. Ano ba mauuna? Ang lusubin ninyo at sirain nyo yung gate o yung warrant muna ipapakita ninyo? Gibain ko yung gate ninyo tapos sabihin ko peaceful, sabi ni Jacqueline. Siyeng dabawin niya ha, i-set mo nga ako ng meeting dyan kay spokesperson. Anong pangalan nito spokesperson na to? O yan, kung sino man yung babae na yan. Si Catherine, Police Major Catherine De La Rey. I-set mo ako ng interview dyan, madam ha. Isa lang naman ang tanong ko eh. Pag gibain ko ba yung gate nila kasi sabihin ko may nakita ako magnanakaw sa loob. Peaceful ba yung kaparaanan kung ganon? Pangalawa, peaceful po ba yung akyatin ko yung bakod nila? At pangatlo, simple lang ang tanong, ano mauuna? Warrant o lusubin at wasakin yung gate? Puwersang binaklas yung bakod, peaceful? Siyeng dabawin niya, set mo ko ng dito ha, interview dito ha. Pasama ako kay Mayor.
Although may konting resistance at first, Konti lang daw yun. pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa Police Regional Office 11, ang isinilbing warrants of arrest ay inilabas ng Pasig City RTC Branch 159. Pero bukod sa arrest warrant na ito, may nauna nang inilabas na warrant of arrest kay Kibuloy, ang Davao City RTC, para sa mga kasong sexual at child abuse na nitong Mayo lang at ipinag-utos ng Korte Suprema na ipalipat sa Quezon City. May hiwalay ring inilabas na arrest order ang Senado laban sa pastor, kaugnay ng pagmamatigas nitong humarap sa mga pagdinig ng Senado. Bukod sa mga kaso sa Pilipinas, 2022 nang mapabilang si Kibuloy sa wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika na nahaharap sa patong-patong ng mga kaso, kabilang ang sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Alas 8 ng umaga nang nag-withdraw na sa KOJC compound ang kapulisan. Bukod sa headquarters ng KOJC, Yan daw yung peaceful. Madam, yan yung peaceful. Yung palu-paluin yung gate. Tandaan ninyo, wala pa yung warrant dyan, ha? Pinalu-palo muna yung gate bago ipinakita yung warrant. Peaceful yan. Paano pa kaya kung hindi peaceful? Ano kaya ginawa dyan? pinuntahan din ng pulisya ang ilan pang property ni Kibuloy, kabilang ang Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagsira ng kapulisan sa gate ng naturang compound. Pero naglabasan ang mga miyembro ng KOJC mula sa loob at sinubukang pigilan ang mga pulis. Kita mo sila pa ang naglabasan? Meron lang resistance sa may Glory Mountain na kailangan natin i-break yung fence. Pero kung titingnan natin sa rule, grabe ang tatapang ng mga taga KOJC, no? Kasi tama naman talaga yan, mali naman yung ginawa ninyo. Sa Criminal Procedure Section 11, ang may right ang officer to break into building or enclosure pag nasa isip natin na yung subject ng warrant of arrest ay nasa loob. Kung nasa ano daw, yun naman, yan din na sinabi ni Attorney Trixie, kung meron kayong idea na nasa loob, pwede nyo i-break. Pero ang tanong, sinerve nyo ba yung warrant? Hindi. Basta nyo lang pinasok. At saka grabe, common sense naman. Common sense naman. Magtatago ka sa loob ng bahay mo, compound mo. Ano ba namang katang... kayo na lang sumagot ho. Sige nga ho, nasa katamang kaisipan po ba yun? Pag kayo nagtatago, doon lang kayo sa bahay nyo o doon lang kayo sa compound nyo magtatago? Hindi, kayo na ho sumagot. Ikaw ba, Boss Randel, kunwari nagtatago ka sa asawa mo? Halimbawa lang naman, doon ka ba sa trabaho mo? Magtatago ka ba doon sa pinagtatrabahuhan mo? Siyempre hindi ka doon magtatago. Magtatago ka doon sa mga... Alam mo na. Di ba? Common sense, di ba ho? Common sense. Kunwari ako, magtatago ako. Magtatago ba ako dito sa kondo ko? Ano ba naman yan? Magtatago ako sa betka ko. Madami yan. Iba-iba yan eh. May Monday, may Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Joke lang ha. Diba? Tanga naman eh. Naniwala sila kay PRRD nung sinabi na nasa Tamayong si Pastor Kibuloy. Di ba common sense naman po yun? Common sense, madam. Madam spokesperson, police major, magtatago ka ba doon sa mismong lugar mo? Kung ako magtatago, pupunta ako ng ibang bansa, magcha-China ako, magti-Timor Leste ko.
mali. Tatago ka doon sa loob ng lungga mo. Ano ba naman yun? The next performance will start momentarily.